Dahil marami pang motorista, nung dumaan kami ni Sir Ton dito sa kalsada, mabagal lang yung pagpapatakbo. Kaya kahit medyo nakakagulat yung biglang pagbaba o yung slope ng tulay, ay maingat naman tayo na nakatawid. Pero para sa mga mabibilis nga na magpatakbo, maintindihan natin kung bakit magkakaroon ng mga aksidente sa mga insidente ngayon. Kayo Sir Ton, ano po bang na-observe niyo po nung dumaan tayo dito? Yung ating tulay, marami siyang kulang na safety features such as yung approach niya bago magtulay, then yung mga railings niya, at kung maaari, sana naigit na yung tulay. Dahil sa left side niya, kung mapapansin nyo, is edge of road na agad siya, edge of bridge na agad siya. So, kung mabilis man magpatakbo, may chance na sa left side, pumaling ang sasakyan. Lalo na't hindi rin pantay yung pag-angat niya sa tulay. Sa aming pagbaybay sa Daang Marinig, kapansin-pansin ang ilang bahagi nito na madilim dahil sa kakulangan ng ilaw ng poste. And then meron pala nung warning. Meron na warning. Accident prone siya. Napansin niyo po ba? Hindi kapansin-pansin yung warning niya dahil nasa right side tayo pero ang warning niya is nasa left side na hindi na driver's view. Gaano po ba kalaki dapat ang warning or ano po ba dapat yung mga dimensions niya? Sa before the tulay, meron tayong mga standard set na designs kasi ng warning. Yung warning natin, wala siya sa standard design at color red pa siya. So, yung ilaw natin, color yellow, then yung red natin, talagang hindi na siya possible na makita, lalo na't madilim sa lugar. Kulang sa ilaw rin mismo yung ating kalsada. Kung ang investigasyon ng mga otoridad ang pagbabasehan, bukod sa posibilidad ng human error, malaking dahilan ng mga aksidente sa Daang Marinig ang hindi maayos na istruktura ng tulay nito. Sinasabi namin sa engineering sa ating City Hall na kailangan i-reconstruct yung tulay na yun dahil maraming cause of accident doon. Dahil nga doon sa medyo paangat siya, at the same time wala siyang warning device. Dahil paggabi, hindi mo akalain na paangat pala yun. Kaya ang tendency ng mga motorista, pag umangat yung sasakyan na out of control na siya sa manubela, babangga na siya. Hindi na niya makontrol, lalo na pagkalasing. Tsaka inaantok galing sa trabaho. Sa panahon ngayon kung saan maaari nang maipaliwanag ang mga pangyayari dahil sa tulong ng teknolohiya o masusing pag-iimbestiga, mabuting bago tayo magbigay ng kahit anong konklusyon, mag-isip muna ng mabuti at